So hello po mga kalingap, kasama natin si Dayan. So same background lang po ito. Kasama na sila Christian at Tristan. Pero ngayon, dito lang tayo kay Dayan mag-focus at interviewin kasi marami pa rin ang nagtatanong-tanong, Dayan. May iilan na nangangamusta sa'yo at gusto ka pa rin yun, ma-vlog na. At salamat sa'yo, Dayan, na patuloy pa rin ang ating pag-vlog. Oo naman po. Wala naman naisip pang tumigil. Wala. Ngayon patitigil. Ngayon patitigil. Pero kasi dami na nating nagawa sa aking YouTube channel. Kaya so ngayon din gusto ko lang sabihin sa'yo bago kita ma-interview. So far, gumaganda naman ang takbo ng YouTube sa tulong ng mga Danjoy supporters at iba pa na sumusuporta. Siyempre sa buong Kalingap, salamat sa kanila. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nandito lang ang aking channel para gabayan ka at tulungan, suportahan. Sa pang-allowance ko, diba, kung may mas kailangan ka pa na makakatulong ako, andyan ang aking YouTube channel. Kasi, diba, mag-isa ka na lang din ngayon na nagbibigay kay papa mo, no? Sa mga kapatid. Sa mga kapatid mo rin, nagbibigay ka? Dun sa bunso ko, nag-aaral ka. Hingi ka? Ikaw nang nagsumagot ng kanyang sa mga gastusin. Wala naman po. So kaya wag mo masyadong sarilihin or saluhin lahat. Kasi nandito ang aking channel at may mga nagsusuporta pa din sa'yo. Ano masasabi mo na may mga naghahanap pa din sa'yo, Dayan? Una po, dun sa mga nagpaabot ng pakikiramay ng time na wala si mama, ayan. Maraming salamat po sa mga concern sa amin. Nakikita ko po dun sa mga comment section yung mga pakikiramay nila. Ayan. Maraming salamat po. And sa mga nagtatanong po kung ano yung dahilan. Ikaw, okay lang naman kung hindi mo i-share. Okay lang po. Okay lang? Okay lang. Sige. Siya, high blood. High blood si mama mo. Ano ba yan? Dahil sa handa nyo nung Pasko o mga kinain niya? Hindi po, kasi nung Pasko po, ang handa lang namin yung spaghetti lang. Niluto lang nila yung isang binili ko po. Ayun, hindi, wala po talaga, as in, walang sign sign. Paano ba nangyari ba yan? Si mama po kasi, alam na namin na high blood siya. Kaso lang po, ang ayaw niya, matigas po kasi ulo niya. Ayaw niya na maintenance? Ayaw pumunta ng center kahit magpa-BP, ayaw. Ang dahilan niya po dun sa center, wala naman daw po siyang nararamdaman. Yun po yung sabi. So bigla na lang umatake. Ano ba nangyari? Sabi mo diba nahimatay siya? Hapon, okay pa siya. Hapon po, kumain pa daw yun ng ice cream. Huling kinain ice cream, sunod kinagabihan, kumain sila ng gabihan nga po. And then, konting oras lang po ata, inatake na, sumasakit na daw po ulo. Tapos, nakahiga na po sila ni Papa nanonood sa cellphone kasi mahilig po silang manood sa cellphone ng mga movies. Tapos, sumasakit na daw yung ulo niya. Tapos, bigla na lang daw tumayo, tapos sumuka dun sa may bintana. Unang suka po, okay pa siya, nakakausap pa po ni Papa. And then, dinala po ni Papa sa sa sala, dinala po dun. Tapos, yumakap kay Papa, yumakap si Mama kay Papa. Tapos, yun na po yung last na nakagalaw niya. Tapos, sumuka siya ulit. Wala na po. Nawala na ng malay? Wala na po. Hindi na siya makausap. As in, talaga yung buong katawan niya bagsak na po. And dinala siya sa ospital? Nung dinala sa ospital, hindi pa naman siya, di ba Hindi pa po, pa siya, yung mata niya nagagalaw pa po. Yung konting, niya, kamay, nagagalaw pa konti. Okay. So parang na-stroke siya? Ganun nga po ata. Tapos, ang sa amin ng doktor, parang ilipat nga daw po ng ospital. Saan niyo ba una siyang dinala? Ay, wag na. So, bakit daw pinapalipat sa... Kasi dun sa hospital na yun, wala daw pong CT scan. Yun po ang best nila sa amin, ilipat nga. Kasi, kung may daw po sa ulong ugat, mas kita. Yun po yung parang kulang namin kasi hindi namin siya nalipat. Kasi kailangan po namin din magbayad
magbayad eh. Yung mga sa tinurok sa kanya. Doon sa pinagdahlan nyo? Opo. So, hindi nyo na nailipat. Opo. Anong nangyari nung kinonfine nyo na siya doon? Opo, kinonfine na po namin siya doon. Ano lang po eh, oras lang. Kunyari, dinara po sila doon ng mga around 8. 12, wala na. Saglit lang pala. Grabe. So, nabigla ka. Kasi diba, sabi mo nasa work ka nun? Nasa work po ako nun. Tapos sakto. First time ba yan na nangyari kay mama mo? First time yun? As in. Walang pasabi kung may nararamdaman nun. Si mama kasi hindi kasi nagansabi. Wala talaga siyang man lang na masakit yung niya, ganito, ganyan. Wala. Tinitiis. So, kaya pati kayo nagulat kasi hindi As in po, nyo nagulat alam na talaga. Okay pa po yun talaga ng hapon. Sabi din nila nila papa. Kaya nga. Okay pa po sila. Kahit naman ako, kada balik ko sa inyo, di ba, Opo. masigla si mama mo, malakas pa. Kahit si Super Jaya, nagulat din. Tapos yung nga po, nagsabi din sa akin yung papa ko na na nung Pasko nga po, nagpunta kami doon. Hapon na po kami pumunta doon, nagluto lang sila ng spaghetti. Tapos yung mga nasa 27, chine-check niya po yung mga handa namin ng New Year. At nagplano pa po kasi kami ng Pasko nila mama. Nagplano pa kami kung anong ihahanda namin, kung anong setup, ganun. Nakapagpasko ba kayo dun sa bahay niyo tulad ng Pasko po pa. ng pangarap ni mama mo? Opo naman. Kaso yung isa ko nga pong kapatid hindi naman nakauwi. So, Nakauwi lang po siya. Nun nga po, nalaman na. Yun na. Pero kamusta ang pagsa-celebrate nyo ng Pasko doon? Pasko, okay naman po. Masaya? Opo. Na-enjoy nyo talaga Opo. yung May regalo, puro regalo. Wow! Sayang, ang ganda na sana ng pasok, di ba? No? Opo. Ang ganda na ng end ng taon nyo at Opo. pagpasok na Pagpasok na lang. Kaso hindi nga natin inaasahan. Aga ang buhay. So tanggap mo na din na kung anong nangyari. Paunti-unti naman po. Paunti-unti. May mga pagbabago na ba sa iyong buhay simula na nangyari yan kay mama mo ngayon? Opo. Ano yung mga nagbago na agad-agad? Parang di ba po si mama yung yung saluhan talaga ng, syempre siya po yung ilaw pa. Tapos parang nalipat sa akin. Ikaw ang sumalo. Bakit Parang, feeling mo ikaw? Diba hindi ka naman panganay, may ibang mga kapatid ka pa. Siyempre po, naramdaman ko siya nung sa bunso namin. Kay Nika. Opo. Parang sige ako na. Napag-usapan niyo yan ng mga kapatid mo ba na parang ikaw ang sumalo ng responsibilidad? Hindi. Parang ikaw na lang ang nag-usa. Bakit? Kasi may mga pamilya na rin Pamilya sila. na po. Tapos yung ko naman po, sinundan ko naman na lalaki, wala siyang trabaho, kaya wala man din po akong maasahan. So, paano yan, Dayan? Paano mo matutupad kung sakali yung mga pangarap? Hindi naman to hadlang sa mga pangarap mo sa buhay. Yung mga naging responsibilidad mo ngayon na pakiramdam mo sinalo mo lahat. Tingin mo, may mga pagbabago din sa pangarap mo. Paano na yung pag-aaral mo, di ba? Yung plano mo mag-aaral. Mas tingin mo, mas nawalan ng pag-asa ng mga pag-aaral? Medyo po. Kasi, syempre po, parang iisipin ko na lang yung kapatid ko mag-aaral. Pero kung magkakaroon ka na pagkakataon na magsabi sa mga kapatid mo, anong gusto mong sabihin? Pero willing ka naman ba? Na yun na, yung pagsalo ng responsibilidad. Ako po, willing okay sa'yo? Naman, opo, willing naman po ako. Wala naman po akong sama ng loob. Wala. Ako, willing naman. And para kay mama mo din. So ginagawa mo to, hindi lang para sa kapatid mo, para kay mama mo din. At kay papa mo. Kay papa. Kamusta naman si papa mo na ngayon ay, syempre, solo na lang siya, di ba? Opo. Na magulang nyo. First time ko nga po yung makitang ganun na iyak. Umiyak si papa. Ilang gabi po yun. Naiyak ako ganun. Pero thank you, Diana, na strong ka na kasi nakapagkwento ka na ngayon. And talagang nahiya talaga ako sa inyo nung pumunta ako na makausap ka kasi na din po ako na-awkward din. Siyempre respeto din. Parang sinadya ko talaga ibigay para yung mga nagpaabot sa inyo. Opo. Dun nga po pala sa mga nagpaabot, maraming salamat po. Una po dun sa pinoproblema namin sa ospital, yung bill. And then yung sa punerarya nga po, yung sa kabaong ni mama. And malaking tulong po yung mga nagpaabot ng tulong sa amin ng time na yun. Maraming salamat po. And yung
time na nag-abot po si kuya ng tulong, bawal po kasi magpasalamat. Oo nga, alam naman nila yun. Opo, ayan. Pero maraming salamat po. Salamat nga din talaga na ang bilis nila magbigay ng ng tulong Opo, sa inyo. sunod nga Kahit po na hindi pa kita na nakakamusta nun. Pagdating ko sa inyo, di ba, may inabot Opo, na. may inabot na. At sila rin talaga ang unang nakaalam. Parang yung share yata ni ate mo. Sa ate ko nga po. Doon nila nalaman, kaya nakakatuwa yung suporta nila talagang din sila, may pusong pagtulong din. Opo, maraming salamat po. And sabi mo nga, di ba, talagang malaki ang kinailangan nyo Opo. sa Kasi zero talaga yung ipon ko po kasi nawala eh. Wala na naubos. Tas yun, biglaan po. Wala talaga kami. Zero kami that time. Buti na lang na nakatulong kami Opo, sobra sa inyo. So, kamusta na magiging sitwasyon ng bahay niyo na, Dayan, yung bahay niyo? Grabe. Nakakalungkot si mama mo na siya yung excited. Mansion nga ni mama mo yun eh. Mansion ni mama mo yun, kaso 2 months lang siyang nakaano sa bahay. 2 months lang ginagawa, pero nung pagtira nyo talaga parang ilang araw. 2 months niya lang naranasan yung pagtira doon. Simula po nung mabuo na. At 2 months na rin yun, yung nag-ribbon cutting. Grabe, tapos saglit lang, no? Ano palang pakiramdam ni mama mo nung nandun na siya, nakalipat na kayo? Masaya siya? Sobrang saya. Ibang-iba na yung niya. Opo. Parang may napapansin nga din po ako dati, parang na siya, parang sinusulit niya. Ganon? Parang na merong... Parang napagtanto ko lang siya nung nawala na siya. Ganun pala, kaya pala ganun yung ni mama. Siguro ginaganyan. Paano sinusulit niya? Parang ando lang siya sa bahay. Wala siyang ibang ginagawang ganun basta. Ganun pala yun, so may sign pala. Na-realize mo lang nung huli na. Oo, kasi parang nag-iba si mama. Hindi siya yung ganun sa kabilang bahay namin. Parang nag-iba po talaga. Tapos napagtanto ko lang po siya, ganun na. Ganun pala, kaya pala. Ang daming sana. Parang sabi mo yata noon, or nasabi mo sa post mo, na sana madalas kang umuwi dati. Yun yung mga bagay na pinagsisisihan. Opo, kasi nakatulog lang ako nung lamay na ni mama. Gabi. Naumagahan lang ako ng lamay din ni mama. Doon sa bahay niyo? Opo, kasi pag nawi po ako doon, nawi din ako ng gabi sa boarding. Kasi kinaumagahan po, may trabaho. Ang hassle po kapag babiyahe pa ng umaga. So, yun yung mga bagay na gusto mo sanang maibalik. Opo. Na nakasama mo siya. Pero hindi talaga natin masasabi ang buhay na kailangan lang magpatuloy sa buhay. So, paano mo pinapalakas ang sarili mo tayo? May mga tumutulong naman sa'yo, parang inspirasyon? Opo. Sa mga kaibigan ko, sa mga boss ko, ganyan. Inaalalayan naman po nila ako lang. Mga kapatid mo? Opo. Paano naman kayo? Nagdadamayan naman kayo? Opo. And sabi nga po, pinag-usapan din namin kasi, syempre po si Papa, sanay siya may kasama doon. Pinag-usapan namin na kapag wala silang gawa doon, pasok yung mga bata o mga pamangkin ko, mawi po sila sa bahay. Kasi pangit na si Papa mag-isa. Walang gagabay. Sino na namang nakatira ngayon sa bahay niyo ngayon? Yung si Nika po, tapos yung isa kong kapatid, si Papa. Tatlo na lang sila. Sino na nag-aalaga doon or naglilinis? Si Nika po. Si Nika. Sinachat ko po yung lagi, anong ayos ba bahay? Pero ang lungkot lang na nagkaroon nga kayo ng maayos na bahay. Yun nga, sabi ko. Yung pangarap ni mama mo dati pa. Hindi pati naman. Ikaw, di ba? Thankful naman po kami. Thankful pa rin. So, syempre, may part pa din na nasayang. Oo, nasayang. Kasi si mama mo talaga yung parang yung pinaka masayang masaya. Opo. Kada balik ko nakangiti. Nakangiti. Sabi ko po, wala nang bubungad sa amin. Yun nga nakakalungkot nga na nakamiss din kasi 1 year ko na rin diba nakilala. Una po sila po yung na-vlog niyo nung pinaka. So, yun lang. Memories na lang. Okay. At least masayang alaala. Sa vlog niyo lang po makikita yung mga nakangiting. Ay, grabe. At least may may babalikan pa na yung bungad ni mama mo na nakangiti. Kahit hindi niya ginagamit yung pustiso. Ay, yung pustiso po, pinadala po namin. Sa sinama niyo? Sinama po namin. Meron ko bang message kay mama mo? Ayun, mama. Kung nasaan ka man, alam ko nasa bahay yan eh. Kasi sabi po nila 40 days pa siya. Oo nga.
Mahirap po, pero wala ka nang mararamdamang sakit din sa langit. Kaya wag mo na po kaming intindihin, kaya na po namin. And kay Papa, kami na lang din pong bahala kay Papa. Ayoko umiyak, kuya. Anong gusto mo sabihin sa mga sa kanya na parang wag na siya mag-alala sa mga kapatid mo? Ayun, sa bunso natin, ako na lang pong bahala. Huwag ka na pong mag-alala. Nice. So parang paano naman ang mo din, sarili mo, naasikaso mo pa naman yung personal mong buhay. Ngayon, di ba, mas focus ka sa kapatid mo, may papa mo, sa trabaho. May ka pa naman, may oras pa naman para sa'yo. Ang ngayon po, parang hindi ko na muna siya inisip. Doon muna akila Papa. Kasi sobrang akong nagsisisi talaga. Na parang hindi ko nga po nabigay yung full sa pamilya ko, kila Mama. Kaya ngayon, talagang ibubuhos ko sa kanila. Uwi ka. Pero sure ako na proud si Mama mo sa'yo. Kasi yung ginawa mo naman nun is para sa kanila. Diba? Parang nag-sacrifice ka sa pag-aaral mo para magtrabaho para sa kanila, and masaya naman si Mama mo doon, sure ako na proud yan sa'yo, at si Papa mo din syempre, hindi lang niya siguro nasasabi. Yung mga ko nga po, diba may mga nakilamay yung mga pamilya namin, pinagayabang niya nga na yung sa bahay, si Mama mo? Si Papa po. Anong sabi? Ito yung ko na dahilan ng pagpagawa ng bahay. Wow. Sabi ni Papa mo sa mga kamag-anak nyo na parang pinagmamalaki niya. Opo, kasi mga viewers din po. Wow. Sa mga kamag-anak mo, viewers din, ay shoutout po. Proud si Papa mo sa'yo na dahil sa'yo, Dayan, nagkaroon kayo ng ganun bahay. Siyempre po, dahil sa inyo sa mga sponsor, ayun, nagpapasalamat po talaga sa inyo. Ba't ako umiyak? Normal lang yan. Grabe, nakakatuwa naman si Papa mo na pinagmalaki niya na dahil sa'yo kaya kayo nagkaroon ng ganon. Anong bahay? Oo nga naman, totoo naman din. Siyempre, sa tulong ko. Pero dahil nga, siguro, plano rin ni Lord, di ba, na mapabahayan kayo. Kasi galing ka pang Manila nun eh. Opo. Tapos, nakabalik ka. Kaya, tuloy-tuloy. iba talaga pag si Lord ang gumawa, ang gumalaw. Ba't ka nang umiyak na yan? Masaya ka naman. Sa hangin. Sa hangin. Then, anong nilulook forward mo ngayong 2025? Anong para sa'yo at sa pamilya mo? Sa pamilya ko po yung mga gamit sa bahay. Si Mama kasi di na naantay yung TV. Pangarap na din yun. Yung double deck? Yung double deck. Di na rin. Pinagmalaki nyo pa naman yun na may double deck kayo eh. Double deck. Wala. Pero itutuloy mo yung mga gusto ni Mama mo dati. Unti-untiin ko po yun. Ano naman gamit sa bahay nyo ngayon? Tagal ko na din nakabalik eh. Yun pa din naman. Ganun pa rin. Yung sofa, okay naman? Opo. Sobrang nagamit po. Sige, so, tuloy-tuloy lang tayo. Mag-iipon, sasamahan kitang magdala or magdagdag ng gamit nyo. So ano nang mga susunod mong plano sa bahay nyo? May mga kailangan pang gawin? Wala naman? Wala naman. Wala naman. Opo. Yung pintura lang na medyo nabakbak. Kasi maulan eh. Maulan. Tas ngayon po, nag-init na naman. Bukod doon, wala namang ibang kailangang i-repair. Wala po. Talagang pulido si Super JR. Opo. So ayun, ano mo nilulook forward mo? Nilulook forward ko? Yung sa kapatid ko nga po. Parang wala akong maisip sa sarili ko, kuya. Yun lang Kila talaga. Papa, opo. Anong grade na ba ni Nika? Graduating po siya ngayon. Kaya din po siya for college. Scholarship. Opo. Mag-a-apply siya. Sa State College din? Yes po. May tiwala naman po ko dun kasi alam ko naman na matalino yun, kuya. Kaya niya yan. Kaya niya yun. At ikaw ang susuporta sa kanya. Ayaw niyo magsabay kayong mag-aaral? Ayaw mo? Kung pareho kayo makapasa diba ng scholarship. Tapos, syempre makapag-part-time ka pa. Sa part-time? Ako din, di ba? Nandito naman para magbigay sa inyo ng allowance. Ayaw mo i-try mag-enroll ulit? Mag-exam? Ayaw mo? Sayang yan. Next year na ulit yan. Pag di ka nag-enroll. Wala. Tingnan. Focus ka na lang talaga muna. Sorry po sa mga na-disappoint.
Wala. Maintindihan ka nila. Lalo na ngayon, di ba, na sabi mo ikaw na ang sumalo. Pero walang sa pilitan. Pusang loob. Pusang loob po. Yun. Kanyang kabait po si Dayan. Handang i-sacrifice ang kanyang future. Pangarap mo na lang sa sarili mo, Dayan, ngayon na may pagbabago ba sa yung mga goals sa buhay? O mas tumibay ka? Parang nung time na si mama, mahina po. Mahina ako nun. Pero ngayon po, wala na tayong magagawa, kuya eh. Kaya kailangan na natin magpakatatag kasi ako na lang din po ang inaasahan nila mama sa kanang mga kapatid ko. Kaya mag-swing strong tayo ngayong 2025. Wow, bawal maging marupok. Bawal maging marupok. Grabe. So Dayan, salamat at na-vlog na ulit kita ulit. Next time ulit, pag pwede ka, dating tulad lang ng dati, para tuloy-tuloy ang support ko sa'yo. At syempre, dagdag sa yung allowance para hindi ka masyadong mahirapan sa mga Yung dorm mo nga sabi ko, chat mo ko pag due date mo, di ba sabi ko, sagot ko na yung boarding house mo. Hindi naman tumataas. Hindi naman po, dati pa rin. Ito yan. Ano bang gusto mong sabihin sa viewers at syempre sa buong Kalingap? Ayan. Syempre, kuya, nagpapasalamat ako sa pagsuporta mo sa amin, sa pamilya ko, sa akin. Syempre, yung bahay na pangarap ni mama, natupad naman po kaso, ayun, iniwan din ni mama. Pero alam ko naman po na masaya din si mama. Ayan. Maraming salamat kuya sa mga sponsor po na palaging sumusuporta sa amin, sa pamilya ko kay mama. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal sa akin. Thank you sa iyo, Dayan. Ito, 4,000 para sa iyo. Thank you, kuya. May pampadal. Mauwi po pala ako mamaya. Sakto. Sakto po. Pero magtabi ka rin sa sarili mo. Ayan, sa mga gusto pong magbigay ng tulong para kay Dayan, message kayo sa Facebook page, Kalingap Dan. Thank you, Dayan. Thank you po. May pasok pa yan, naka-uniform pa. Uniform po. Thank you. Bye-bye.